Ayun mga kabayan, no? Dito nga po tayo along Jokno Boulevard. Pupuntahan nga po natin, no, yung naging bahay or tirahan ni Diwata nung siya ay hindi pa po, nung siya ay bago naging patok ang kanyang Paris Overload. Ayan, pupuntahan natin kasi ang alam ko dito banda yun mga kabayan, sa tulay na ito. So yan, ito po ay ito po ay sa Jokno Boulevard mga kabayan, sa lungsod ng Pasay. Ayan. Pupuntahan niyo po natin yung bahay or lugar na tinitirhan ni Diwata po dati. Ang basura dito. Okay. Ito na pa yung tulay, oh. So ito mga kabayan, ito na yun mga kabayan to. Ayan. Ito na po yan, oh. Nakita ko sa isang Ayan. Nakita ko, may picture ako nakita or vlog na dito siya dumadaan, si Diwata. Yung ilalim ko nito actually, at napapalibutan ko siya ng mga kakahuyan. So ayan, actually mga kabayan, lugar na ito tambak ito eh. Kung i-research nyo, tambak po dati itong lugar na to. Ito ay nasa almost 1 kilometer from Mall of Asia. Ayan, nasa ilalim po mga kabayan, sa ilalim yun. Ayan, dyan nakatira dati si Diwata. Ayan, dyan siya dumadaan. Ayan. Ay, may aso pa. Ayan dyan. Yan po. Yung ilalim po niyan, yung po nakatira si Diwata dati. Ngayon ay successful na. So ito po nga po ay river na rin, no? Pero tambak po ito dati mga kabayan. Tayo sa may Pasay City. At tanaw rin po dito ang reclamation sa Manila Bay. Ayan po. Ayan ko lang, medyo masilaw lang. Ayan. Ayan po ay papunta po yan mga kabayan, no? Papunta yan ng Mall of Asia. Pag dire-diretso nyo, almost 1 kilometers Mall of Asia. Siguro sa 800 meters, siguro 800 to 1 kilometers. Ito. Yan. Hindi ko lang sure kung saan dito banda yung pwesto ni Diwata dati nung bago sila lumipat. Hindi ko lang sure kasi hindi ko napuntahan yun eh, yung pinakauna niyang pwesto. So ayan, hindi ko lang sure kung saan banda dyan sa ilalim, kasi parang ano na eh, siguro may lusutan dyan. May lusutan siguro dyan. So ayun na nga, or dito sa ano, yan, tanaw na rin dito yung mga building ng ano, Mall of Asia. Mga kabayan, tambak po ito dati.
kung mag-research lang po kayo, itong lugar na ito ay part ng Manila Bay na tinambakan lang din po, no. Ngayon ay talaga namang kung pupunta kayo dito, ramdam nyo ang malaking pagbabago. So sakto ito ng Manila Bay, at ngayon ay extend pa po nila yan ng dyan sa may Cagayan. Yan nakikita natin ngayon, no, yung reclamation hanggang ano pa yan, doon sa may Tanaw din yan, sa may Dolomite Beach. So extend pa nila yung tambak. Yung nga lang po, no, gaya nga po sinabi ko, tambak lang ito. Kaya yung tinitirhan pala dati ni Diwata ay sa ilalim ng tulay at part pa ng Manila Bay, dahil yung tinitirhan niya po dati ay area na tinambakan lang po. At ngayon ay kita naman natin ang pagiging progresibo ng lugar na ito, lalo na dyan papunta sa may Mall of Asia. Yan. Mainit talaga yung panahon dahil summer. Tawid na po tayo doon sa kabila. Kaya nadaanan na natin yung tinitirhan ni Diwata dati hanggang sa naging successful siya ngayon, dahil talaga namang very trending at patok na patok, at sa talagang usap-usapan lagi social media ang kanyang grabing lakas ang hangin. Grabing lakas ang hangin talaga dito, mga kabayan, no? Kasi ito ay nasa Manila Bay po tayo. So ayun, may mga bangka pa pala dito. Grabe lakas ang hangin. Ayan. May mga bangka pa pala dito, no? Ayan, no? Ayan. So malinis naman yung ilog. Gusto lang ilog na rin kasi tambak na ito, mga kabayan. Hindi ko alam kung tawagin ko itong ilog to. Pwede na rin siguro kasi tambak ito. It's part of it's actually part of Manila Bay dati noon, which is hindi ko rin naman naabutan yung time na tinambakan to. So yun lang po, mga kabayan, at pinuntahan lang natin, no, yung lugar kung saan nakatira si Diwata, mga kabayan, hanggang sa naging successful nga po siya dahil sa kanyang sariling pagsisikap ngayon. Yun naman po, mga kabayan, no? Thank you so much sa mga nanood. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.